fit ka nga sa PFT pero pasado ka ba sa loob ng ugat mo? Mga kasama, real talk muna tayo. Marami sa atin malakas, mabilis, pasado sa training. Pero ang tanong, ready ba ang puso mo? Kasi pwede ka nga magaling sa labas, pero sa loob may bara na pala. At kapag sumabog yan, hindi ka na makakatakbo, hindi ka na makakalaban, hindi ka na makakapag-duty. Ako si Lieutenant Colonel Pedragosa, ang Chief ng Health Promotion at Preventive Medicine ng Health Surveillance at Epidemiology Unit. At ngayon, pag-uusapan natin ang isang silent threat o hindi natin napapansin. Ito ay ang dyslipidemia. Hindi ito masakit, hindi obvious, pero ito ay isa sa pinaka-common na dahilan ng stroke at atake sa puso. Simple lang, may dalawang bida sa ating istorya, LDL at HDL. Ang LDL, ito ay ang tinatawag na bad cholesterol. Ito ang builder ng bara, parang kalawang sa loob ng tubo. Habang tumatagal, kumikipot ang ugat mo at hanggang sa ito at isang araw na lamang pwede kang ma-heart attack o worse, stroke. Si HDL naman ang tinatawag nating good cholesterol. Ito ang tagalinis. Parang clean-up crew. Kinukuha niya ang sobrang kolesterol at nililinis ang ugat. So dapat tandaan, LDL builds, HDL cleans. Sa military, hindi sapat ang mukhang fit. Kailangan combat ready pati loob ng katawan. Kapag mataas ang LDL, pwede kang mag-collapse sa training, pwede kang medical downgrade, pwede kang maging non-deployable. Worst case, pwede rin magkaroon ng mission compromised. Ngayon, maraming nagsasabi, Sir, nag-exercise naman ako. Tumatakbo po ako palagi. Lagi po ako naglalakad. Well, good. Ituloy mo yan. Pero ito ang reality. Exercise alone ay hindi sapat para pababain ang LDL. Modest lang ang effect nito batay sa pag-aaral. Mas importante pa ang exercise. Dahil ang exercise, pinapataas ang HDL, pinapababa ang triglycerides, pinapaganda ang circulation ng dugo, at pinapababa ang overall risk of death. So kahit hindi dramatic ang LDL drop, malaki naman ang proteksyon na binibigay nito sa ating katawan. Kung gusto mo talagang pababain ang bad cholesterol or LDL, diet ang ating game changer. Kapag pinagsama mo ang diet plus exercise, pwedeng bumaba ang LDL ng 14 to 20%. Yan ay napakamalaking bagay. Ibig sabihin, kaya mong baguhin ang risk ng bagong pa magkaroon or magkasakit sa loob ng ating mga ugat. So ano ang dapat bawasin or bawasan sa pagkain? Number 1, pritong pagkain. Number 2, processed food or meat tulad ng hotdog, bacon. Number 3, mga fast food. 4, matatabang karne. Hindi yan bawal pero hindi mo dapat inaaraw-araw. Ano naman ang mga pagkain na dapat dagdagan? Andiyan ang isda, gulay, prutas, beans, oats. Ang fiber naman ay tumutulong na maglinis ng kolesterol sa ating katawan. Simple na pagkain pero malaki ang effect sa atin. Kung overweight ka naman, pag nagbawas ka ng 5 to 10% sa timbang, makikita na agad ang improvement sa ating cholesterol levels. Hindi kailangan ng extreme diet or exercise, ang kailangan ay consistency. Simple lang ang ating plan, at least 150 minutes of exercise per week. Dagdagan mo ng strength training at least 2 to 3 times. Hindi dapat kailangan complicated. Kailangan lang tuloy-tuloy. Kapag pinababa or pinabayaan mo ang iyong cholesterol, yung tulad ng aking nabanggit kanina, pwedeng mauwi sa heart attack, stroke, at even permanent disability. At sa military, hindi ka na deployable. So mga kasama, ang kalaban natin, hindi lang ang nasa labas.
may kalaban din tayo sa loob ng ating katawan. Health readiness is mission readiness. Kung mahina ang katawan, mahina ang operasyon. Kung may tatandaan tayo dito sa ating lecture or video, LDL builds blockage, while HDL protects you. Exercise helps, pero diet plus exercise ang tunay na nagpapanalo. Hindi ito tungkol sa forma, ito ay tungkol sa buhay, duty, pamilya, at misyon. Stay mission ready. Simulan mo sa plato mo at sa galaw mo. Maraming salamat at magandang umaga. Mga katropa, quick question. Anong pinaka-importanting kagapitan ng isang sundalo? Rifle? Body armor? Radio? Lahat yan mahalaga. Pero ang pinaka-importanting weapon system ninyo ay ang inyong sariling katawan at utak. At may isang bagay na madalas nating binabaliwala na direktang nakakapekto sa mission performance. Ang tulog or sleep. Base sa surveillance data ng AFP Medical Center, ang hypertension ang pinakakaraniwang sakit sa ating military personnel, kasunod ng diabetes, respiratory infections, at iba pang lifestyle diseases. Ang mas mahalagang katanungan at importante sa pinag-uusapan natin na ang mga sakit na ito ay nangyayari sa edad na 31 hanggang 59 years old, ang core operational force ng AFP. At isa sa mga malaking dahilan nito ay ang chronic lack of sleep at poor lifestyle habits. Kaya ngayon, pag-uusapan natin paano ang tamang tulog o sleep hygiene na makakatulong para manatiling mission ready ang bawat sundalo. Ayon sa American Academy of Sleep Medicine at CDC, karamihan ng adults kailangan ng hindi bababa sa 7 oras ng tulog bawat gabi para sa optimal physical at mental performance. Kapag kulang sa tulog, tumataas ang blood pressure, naapektuhan ng blood sugar, bumababa ang immunity, humihina ang concentration, at bumabagal ang reaction time. Sa military operations, ibig sabihin nito, mas mataas ang risk ng accidents, poor judgment, at operational mistakes. Kaya hindi lang ito health issue, isa rin itong readiness issue. Ang sleep hygiene ay simpleng mga habits na tumutulong sa katawan para makatulog ng maayos at makapag-recover. Isipin ninyo ito bilang maintenance ng katawan, parang preventive maintenance ng equipment. Una, magkaroon ng consistent wake time. Kahit weekend or day off, subukang gumising sa parehong oras. Nakakatulong ito para ma-regulate ang body clock or circadian rhythm. Pangalawa, bawasan ng cellphone bago matulog. Ang screen ng phone ay may blue light na pumipigil sa production ng melatonin, ang hormone na nagsasabi sa ating katawan na oras na para matulog. Ikatlo, iwasan ng caffeine sa gabi. Ang kape at energy drinks ay pwedeng manatili sa katawan ng ilang oras at makaantala ng tulog. Ikaapat, huwag gawing pampatulog ng alak. Aantukin ka sa umpisa pero nasisira nito ang quality ng tulog. Ikalima, ayusin ang sleep environment. Mas maganda ang tulog kapag ang kwarto ay madilim, tahimik at medyo malamig. May mga studies din na nagsasabing ang pagkain ng 2 kiwi fruit mga 1 oras bago matulog ay maaaring makatulong sa sleep quality. Ang kiwi ay may antioxidants at compounds na related sa serotonin na maaaring makatulong sa regulation ng sleep. Mayroon itong fiber na maganda sa gut health at may mga bagong studies na nagsasabing may connection ng gut health at sleep regulation. Pero tandaan, hindi ito sleeping pill. Ang pinaka-importante pa rin ay maayos na sleep habits. So mga katropa, tandaan niyo ito. Sa military, regular nating mini-maintain ng weapons, vehicles at equipments. Pero ang pinakamalagang system na kailangan ninyong alagaan ay ang inyong sariling katawan. Ang tulog ay hindi kahinaan.
Ang tulog ay recovery, ang tulog ay discipline, ang tulog ay combat readiness. Maraming salamat. Stay healthy, stay mission ready. Hindi lang performance issue ang erectile dysfunction. It can be your first warning sign of heart disease. I'm Dr. Robert Pedragosa, a urologist. Let's talk about erectile dysfunction beyond the bedroom. Erectile dysfunction is the inability to achieve or maintain an erection sufficient for sexual activity. Common siya especially with age, but hindi siya dapat baliwalain. Here's the important part. Erectile dysfunction is often an early marker of coronary artery disease. Why? Because penile arteries are smaller than coronary arteries. So kung may barado na sa puso, mas nauuna magpakita ng symptoms sa erection. Studies show ED can precede heart disease by 2 to 5 years. Ano ba ang common risk factors? If you have hypertension, diabetes, high cholesterol, smoking, obesity, mataas ang risk mo for both ED and heart disease. So ano bang usual management? Meron tayong first-line treatment which is lifestyle intervention. Exercise for at least 150 minutes per week, weight loss, smoking cessation, controlled blood pressure, sugar and cholesterol, at of course adequate sleep and stress management. These are not just for ED, they improve overall vascular health. For medical management naman, there's an evidence-based treatments include PDE5 inhibitors like your sildenafil and tadalafil, and testosterone replacement if clinically indicated. We also have vacuum devices, intracavernosal injections, penile implants for refractory cases. Ang treatment natin ay always individualized. Consult your doctor. So if you're experiencing ED, don't ignore it. It might not just be about sex, it could be your heart asking for help. Consult early, treat early, stay healthy.